Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Huwebes at 30 ng Marso, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng Pinoy overseas, mga suki ho natin sa ibayong dagat, mga Filipinos so nag-aabang ho ng mga, hindi lang ho balita, kundi yung mga pinag-uusapan ng issues dahil marami ho ngayon, sumasabay ho tayo sa prime time, sila ho nagbabalitaan, tayo ho dito, gumagawa ho tayo ng mga topics or issues na napapanahon, kapareho kanina, Lex, si Digong, nagsalita na naman. Nagsilita Infrastructures na gusto niyang sirain, droga, again, mainit pa rin sa drugs. Oo, ganun talaga, no? Dahil seryoso talaga ho siya sa kampanya ho kontra ho sa illegal drugs. Yes. Kanina nga, may pulis ho na gusto kong kutusin ang ulo nun. Pero mo, pulis? Ano ka pala involved ka pala sa pag-examine ng mga shabu, yun pala, yun ang tinatawag na ninja cops. Talagang ikaw ang gumagawa at nire-recycle mo yung mga nakumpis ka mga droga. Yun. Kaya General Bato, bigyan mo ng lesson tong pulis na yun. Okay, nakikita niyo rin ho mga boss, sa mga balita, ano? Yung kanina yung colonel involved sa drugs. Yung isa naman, napatay na pulis doon ho sa QCPD. Pero ito ho'y naka-assign sa Maynila, napunta sa QCPD. Again, siya ho'y involved din ho sa drugs. So nakikita na ho natin yung pagbabalanse ho ng ito naman ay nakikita ho na hindi sinasanto kahit pulis ka, huhulihin ka. Kaya matindi ho ang sinasabi pagdating ho sa droga. Kaya kung pag-uusapan hong droga ho ngayon, balanse ho sana ng iba sa media, tulad ho sinabi ni Ping Lacson, kumbinsido siya na wala hong extrajudicial killings kung pag-uusapan ho ito kasi napapanahon ho. Ngayon, sinasabi niya, mali raw yung mga reports na kuminsan napasa ni Vice President Lenny doon ho sa sinasabing extrajudicial killings kasi karamihan na ho doon mga bossing, ito naman, figures na kung saan hindi ho tutugma pero pagkasabi ho ni Lacson, although hindi na ho bago to, again, related ho to sa drugs. Yung mga sinasabing impormasyon na dapat i-report kasi may mga iba ay casualty dito sa sinasabing war on drugs. Again, related ho to. At dito ho sa pinag-uusapan ho nating issue. Ang tanong ho dyan, ay summary killings nga ba o collateral damage nga talaga? Ayun hong issue number 1 na dapat ho ninyo, pwede ho kayo mag-respond. Ngayon, dito ho sa issue number 2, nananatili ho ang Malacanang matatag daw ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa katunayan, handa pa rin daw magbigay ng military support ang US sa bansa. Siniguro daw ng US Ambassador na si Sung Kim kay President Digong na tuloy-tuloy ang pagtulong ng Estados Unidos para palakasin ang ekonomiya, kapayapaan at seguridad ng Pilipinas. Good news ba huta?
ito o hindi? Ikaw, Lex, tingin mo? Oo, yun siguro hong epekto kapag ikaw ho'y talagang sinabunho ng ating pong Pangulong Duterte. Sinabunho ito pong ambassador po ng Amerika dito po sa Pilipinas. After that, sabi kasi ng Pangulong Duterte, bakit kayo? Ba't hindi kami tinulungan? Kita nyo naman na bumabaybay ang Chinese ship dyan. Anong ginawa ng Amerika? Kaya napagalitan ho niya itong si Sung Kim. Kaya sabi ni Sung Kim, best friend tayo pa rin. Ayos pa rin tayo. Tutulungan pa rin namin kayo. Ayun, bumabawi lamang po ang Amerika sa atin. Again, pag-a-analyze ho natin, pag nakikita ho natin, ginagawa ho ng Presidente Kong, binabalansin nyo, galit pa rin ho siya sa dating presidente ho ng US, kay Obama, pero at the same time, siya ho nabibighani at medyo may question mark, ano nga ba itong si Trump? Kasi parang okay sa kanya. Oo. Pero, in totality, galit ho siya sa US not because of Trump or anything, doon ho sa mga human rights issue na kung titingnan, marami ho siyang sinabi kanina sa kanyang talumpati. Pero alam niyo ho, kung kayo sumusubaybay, magbigay na ho kayo ng inyong mga, ito'y komento dyan. Yan ang sinasabi natin, Lex, na Yes. kung titingnan natin, consistency ng presidente, tuloy-tuloy sa kanyang mga talumpati. Oo, kita nyo naman, walang paltos, walang dagdag, walang kulang po Kapag siya po ay nagsalita sa buong Pilipinas, yun rin po ang lagi po niya sinasabi. Bagamat kayo siguro po ay medyo, ay narinig ko na to Pero inuulit po niya, binibigyan po niya ng emphasis ang tungkol sa droga, korupsyon at ang krimen. So yun, magpadala ko kayo ng inyo po mga salubin. Babasahin po natin yan mamaya. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na issue pinag-uusapan, balitaan, investigahan, umpisa na. Sa Balot, Tondo, Maynila, talamak ang basura. Hirap bang makolekta? Kaya sinusunog na lang. Mayor Erap, ano ba yan? Alamin sa Kilos Pronto. Ang mga kriminal, kumana na naman. Vendor sa Caloocan, walang awang itinumba. Hindi pa nasiyahan, nandamay pa ng isang dalagita. Mga salarin, naglahong parang bula. Kaanak ng mga biktima, tulala. Alamin sa Kilos Pronto. Sa Santolan, Pasig, may isang lugar, ligayan tawag ng mga dumaraan. Ngunit sa gabi, lungkot at takot na ang nararamdaman. May mga poste nga sa kalye, mga bumbilya, pundido naman. Alamin sa Kilos Pronto. Dahil sa yosi, mag-ama, hinahunting ng mga parak. Kanilang biktima, walang awang pinagsasaksak. Akala ng dalawang kumag, lusot na sa batas. Krimeng nagawa sa kamera, hindi nakaligtas. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, umpisa na ho natin ngayong gabing ito, ang pampupukaw ho natin. Alam nyo mga bossing, kapag ho kayo'y, hindi ho kami magsasawa sa inyo. Ito na naman ho. Abay, natutulog sa pansitan ng lokal ng pamahalaan ng Maynila, Manila. partikular sa Manila. Balot, Tondo, Manila. Pukaw na mo! Pangalawang beses na namin huto nasa pulang video ang kadugyutan ninyo. Diyan, mga basura sa tulay, tinatambak, ang masaklap, mas lumala pa. Abay, talagang panoorin niyo ito. At 13 ng Marso taong kasulukuyan, binigyan pansin ng Kilos Pronto ang tambak na basura sa Tondo. Pinukaw ang pansin ng lokal na pamahalaan hinggil dito. Baka nakakalimutan na ni President Mayor Erap na Oo. medyo, iyan naman, kuminsan baka kunting lakad naman. Pero kapalmok sa mga namamahala sa lokal na pamahalaan ng Balot Tondo sa Maynila. Dahil ang problema, lalong lumala. Ang mga basurang nakatambak, sinalaula, sinunog. Kahit pangadagsa ang mga plastic na basura. Base sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, maigpit na pinagbabawal ang pagsusunog ng basura sa open area. Maliban dyan, ang pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar tulad ng kalsada, sidewalks, kanal o estero, bawal din. Ang nakasusulasok na katotohanan, ang mga ganitong paglabag, patuloy na ginagawa ng naturang pamayanan sa Balot Tondo. Mayor, pangalawang pagpukaw na namin ito sa lugar ninyo. Ganyan ba kainutil ang mga tao nyo parang basura sa lugar nila, hindi itapon ng tama?
Alam mo, Lex, umpisahan natin, talaga bang nanluloko kayo, nananadya kayo? Nananadya Talagang, yun. hindi, talagang gusto niyo ng full blast na hambalos na. Yun. Kasi nananadya kayo, pinananawagan na kayo para gawin. Ang ginawa, parang ginawa niyo masama, sinunog niyo pa. May nakalagay ng karatula, bawal magtapon ng basura. Eto, sa problemang ito, tingnan natin sa linya, si Christy Renante Hirang, District Manager ng Department of Public Service ng District 2 ng Lungsod, Maynila. Magandang gabi, sir o ma'am. Hello? Magandang gabi po. Okay, Mr. Hirang. Apo. Ano hutong nangyayari sa inyong lugar, nandyan sa inyo, lalo-lalo sa tulay na yan, na una, minention na ho namin, ipinukaw na ho namin si Mayor President Erap, pero parang sumahol pa atay. Nanununog pa kayo ng basura dyan. Sir, nakakaabot ba to sa inyo? Opo, na-monitor nga po namin ito. Saan nyo na-monitor? Kailan niya na-monitor? Ito po ay nasa pagkita ng balot at saka tagalangin. Kailan nyo ho na-monitor to, sir? So, ang ginawa ito... Hindi, kailan nyo ho na-monitor, sir? Na-monitor namin po last year at saka ito po first Last year? itong first month ng na medyo gumanda na. Medyo itong mga nangakalakal ng basura, medyo nagsisegregate ang kanilang kalakal at iniiwan nila yung basura. Opo. Kaya ang gagawin talaga na, makikipag-coordinate na lamang kami sa mga barangay dyan na concern. Nako. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung 136 sa Zone 11 at saka sa 148 sa Zone 13. Oo. Na dapat talaga bantayan nila ito. Oo. At kakusapin din namin po yung Sir, garbage collector. Sir, okay na ba kayo dyan? Marami na kayo nasabi. Apo. Okay, sir, ako naman, ano? Apo. Tama ng daldal, trabaho na. Eto na, boss. Hindi ho namin masikmura yung inyong kilos at kilos ninyo, kilos pagong, kilos bulate, kilos ho na kinakalang bulate na lalagyan ng asin. Pasintabi na lang ho doon sa kumakain. Ako, hoy, malupit. Tapos sa mga tao nagbibingi-bingihan. Alam niyo naman pala, last year pa. Oo. Tapos, first month Marso month lang. of itong taon na to, ito ho, kabago-bago pa. Ano hong ginagawa ninyo? Sir, alam niyo pala, ala kayong ginagawa, hindi ba nakakahiya? Naayos na po namin yan. Ano to, ibig niyo sabihin? Medyo bumabag na ulit. Naayos nyo. Anong, lalo pang sumahol, sinunog pa. Opo. Parang hinahamon ho kayo. Parang sinasabi, walang manager district, walang Mr. Hirang dito. Ganun ho, dating eh. Ito ho ba, anong magagawa nyo? Nagtatrabaho pa ho ba yung mga barangay ninyo dyan? Kasi kung nagtatrabaho mga barangay ninyo, Sa batas po talaga, barangay dapat talaga. sige. Mamana. Eto ho, tuturuan ko kayo. Opo. Kunin nyo ho ang papel, dala ho kayo, ang pinakamalapit dyan, paluin nyo sa ulong barangay. Sabi, napapahiya kami. Kung sino yung sa barangay dyan, kasi yan ang dapat nagsasabi sa inyo. Eto ho siyan, sir, kagabi lang yan. Sir, kagabi lang yan. Oras lang ang pagitan. Wala pang 24 oras. Sir, kano kaya ganito ang gagawin namin ni Alex? Oo. Bukas na bukas, pupunta kami sa iyong tanggapan, kasama ang camera, bibit-biting ka namin, sasamahan ka namin sa lugar. Gusto namin makita, kasama mga katauhan mo, kung anong inyong magagawa. Opo. Sige po. Sigurado yan. Opo. Alex, okay. Siguradong sigurado yan. Mukhang Alam mo, sir, unahan nyo na kami. Kasi pag nandoon kami, kaya nga, sir, pag nandoon kami, makinig ka, sir, pag nandoon kami, abay nakakahiya ako dahil uloka ito ako eh. Kung minsan, piloso po ako, may pagkabalahura ho ako sa mga taong hindi nakikinig. Sana ho ngayon, sir, nakikinig kayo. Sana nakikinig ho si Mayor President Erap na para ikay pakilusin. At ikaw naman, kumilos ka na, wag mo na kaming antayin. Bukas na bukas, unahan mo kami. Kapag kami nandyan, dyan mismo kaming dalawa ni Alex mag-i-spill. Sasabihin namin, eto, walang ginawa, nangako itong mga walang katerba. Kumbaga, pasensya na ho kayo, no? Nangako ho yung mga inutil. Pwede ho ba magawa niyo parang to? Diretsahan na ho tayo, para sa bayan na ho to. Opo. Sa istasyon ho ng gobyerno ho to. nasa PTV ho kayo, sir. Sa PTV Live tayo ho, sir eh. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa lungsod ng Maynila. Hindi ho ba? Inaasahan ho natin ang agarang pagkilos nyo. Hindi ho kami nangiinsulto, nagagalit lang ho kami. Hindi ho ka nang binipipikon, nagagalit ho kami kasi
Binigyan na ho namin kayo ng warning, eto na ho. Hindi ho kami nagsisino rito. Mapapahiya ho kami sa taong bayan dahil ito ho'y para sa bayan. Ikaw ho nagsisilbi sa bayan. Ano ho inyong magagawa bukas, sir? Unahan nyo kami. Sir? Oh, okay po, okay po. Okay. Ilan ba ho ang inyong mga truck ko dyan, engineer? Sir? Ang contractor po may 120. Ay, ang dami naman Ang pa. dami pala, sir. Eh. Bakit? Oho. Ang District 2, meron pong 12 truck. Ang District 1, meron sila 15 truck. Oo. Actually, pagitan po yan ng District 1 saka District 2. Oho. Ang pakausap ko lang sa IPM, management, yung collector ng basura, kada truck nila dapat, pag dumaan dyan may basura, kunin nila. Kasi po daanan yan eh. Daanan lang. Bridge to eh. Tulay to ho eh. Tulay. Oh, ito lang. Daanan po Oo. ng IPM truck yan, yung collector ng basura na trata ng Manila. Ako naman, sir, ako'y naniniwala na meron ko kayong gagawin. At siguro, pag Talaga? meron kayong gagawin ho dyan, Ginoong Hirang, hihirangin namin kayo dito. The best kayo kung may ginagawa ko yung action dito, sir. Opo. Thank you po. Si Sige. Alex, sir, mabait. Ako hindi. Ako sasabihin ko sa'yo, may duda ako sa'yo. Sigurado tayo, kumilos ka na. Kasi unang-una, kung sino yon, eto hambalusin na rin namin kung sino yung mga sa waste management ng Manila, kinontrata ninyo, hoy, magtrabaho kayo! Kasama ka na dyan, Mr. District Manager. Hindi ho kami nang babastos, nagagalit lang ho kami, kasi hindi ho to una bes, ay ito'y otra bes, 3 meses, 3 buwan na to. Sabi nyo nga, wala pa ho kayo nagagawa, bagkus salita pa lang, gusto na ho namin ng gawa. Pwede ho ba, sir, magawa nyo na bukas to? Kaya yan. Okay po. Sigurado tayo, sir. Sige po. Bibisita ho kami bukas. Okay. Okay, sir. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako dyan kay Ginoong Hirang. Hirang! Ayusin, sir, ha? Sige, sir. Thank you, thank you. Ayun. Babalikan natin yan. Ito naman, Ben, lalaking nakipaglamay lamang, patay. Otoridad, matagal na raw siyang sinusubaybayan. Kung bakit, alamin po sa aming report. Hindi na umabot sa pagamuta ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang suspect. Alas 11:30 ng gabi, ang 29 ng Marso sa Caloocan City. Ang biktima, nakilalang si Jefferson Makatunggal, isang vendor na agad ding binawian ng buhay. Napansin ko yung lalaki may sumisilip. Tapos yung nakita ko na inangat na yung masgungan. Tapos nagulat na lang nakatumba na yung tropa namin. Kasi sabi may motor daw doon sa kalsada. White po. Tapos parang may jacket na itim na. Nakita ko lang na sumisiwang siya, nakagalang dumisilip. Nakasombrelo. Ayon sa ama ng biktima, kagabi lamang ulit umuwi sa kanilang bahay ang anak. Kinilala raw niya itong mabait pero hindi sa sigurado kung sangkot sa iligal na droga. Nandun lang ako kasi sa loob ng bahay na matulog na sana. Ngayon, nung nakarinig ako ng 3 putok, lumabas ako doon sa bahay namin. Ngayon, nagtatakbo ang mga tao. Sino ba yun? Yung si JP, anak mo, na baril. Wala akong alam na may kaaway ito kasi hindi naman mapalaway yung bata niya. Pero sa record ng Phase 8 Bagsak Area, Barangay Bagong Silang, matagal nang nasa drug watch list si Jefferson at matagal na ring sinusubaybayan ng otoridad. Talagang nagbebenta sila. Nirereklamo sila ng mga tao. Hindi naman sila sumuko eh. Kasi pag may sumusuko, kami nagte-turnover. Kaya lang yan, hindi ho yan, bihira umuwi rito yan. Doon siya sa ibang lugar naglalagi. Ngayon lang siya naglagi rito. Na-recover sa crime scene ang isang basyo ng bala ng barila. Patuloy pang inibisiga ng mga pulis ang insidente. Ito pang eksena sa kalsada, motorista na hit and run. Kapwa motorista nakakita sa insidente, hinabol ang nakabanggang tsoper. Buong detalye. Narito, panoorin natin. Nakahigang babae sa bangketa, may mga sugat at gasgas sa kamay. Yan ang naaktuhan ng KP team sa Kilometer 15 East Service Road, Barangay San Martin de Porres sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa mga nakakita, lulan daw ng motorsiklo ang biktimang si Ella Pagirikan
nang mahagip ng isang AUV sa pakurbang bahaging ito ng kalsada. Ang siste, hindi malamang daw hinintuan ng sasakyan ang kanyang nasagi at humarurot ito palayo. Nangyari, nung dito pa lang sa street na to, busina ng busina yung pula. Siyempre bumubuntot, no. Siguro nung hindi pinagbigyan ng motor, nung medyo na dito na, ang ginawa nung pula, kinat niya. Pagkat nung gano'n, siyempre sa manubela tumama, bumalagtadya. Kung di ako full brake, malamang kasama ko sa bulagtang yun. Mabuti na lamang at may isang good Samaritan na kapwa niya rider na humabol sa suspect para pahintuin at papanagutin ang tsoper. Time na akala ko talaga, titigil na. Ginawa ko, hinabol ko siya doon hanggang doon. Layo na, sir. Mura, pandudurot mananakot man daw ang inabot niya sa driver ng AUV. Hindi niya ito tinigilan kahit pa ipinagyayabang nito ang commemorative plate ng PNP na nasa kanyang windshield. Minura sa akin, mo pala eh. Di naman ako bumangga eh. Sabi gano'n sa akin. Siya ang bumangga sa akin. Pang ano-ano sa akin. Sir, mayroon siyang PNP na plaka eh. Nakausap namin na nagmaneho ng sinasabing ng hit and run na si Johnny Abad Gamboa. Pero iba ang kanyang bersyon. Napansin ko yung motor, ano na siya, pagitna na siya. Pakaliwa, kapaliko. Tapos panibusina ko, ayaw tumabid. Ginawa ko, kumaliwa ko ng todo. Saka na po ako dumiretso. Booking man na nagsisinungaling, ininindigan pa rin niyang wala siyang commemorative plate ng PNP. Nagpapakilala raw kayong pulis at may plaka kayo ng pulis. Hindi, wala po. Ano lang po, wala. May plaka raw po kayo ng pulis? Wala po. Nilapatan muna ng paunang lunas ng Taguig Rescue Team ang biktima bago dinala sa ospital. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Taguig Police Traffic Division kung sino ang mananagot sa naturang insidente. Diretso tayo sa sala. Lex, si Senator Ping Lacson kumbinsido na walang extrajudicial killings at hindi drug-related ng lahat na patay na gaganap sa bansa. Ay may mali raw sa report ni VP sa UN na higit 7,000 insidente ng extrajudicial killing dahil sa war on drugs ang naitala sa bansa. Payo ng senador, siguraduhin tama ang hawak ng mga impormasyon bago ito i-report. Ito yung mga sagot nila, Lex. Oo, sabi ho ni James Santiago, ganun talaga pag pumasok ka sa droga, dalawa lang ang pwede makapatay sa'yo. Pwedeng pulis dahil nanlaban ka o mismong kasamahan mo sa droga dahil threat ka na sa grupo. Kaya mamili ka, droga o pamilya. Pag nagdroga ka, pwedeng buhay mo mawala. Kaya wag mo nang simulan dahil sa huli, magsisisi ka. Tama nga naman. Alam mo, Lex, medyo discerning to mga nagbibigay ng kanilang mga komento. Yeah. Si Joel Lomerio, tama naman po talaga si Senator Lacson, mga idol. Hindi naman nagrereklamo ang taong bayan, lalo na mga namatay ay puro salot sa lipunan. Bukod tangi lang talaga mga taga-LP, nag-iisang mga salot daw sa lipunan. Oo, kung i-base mo rin kasi dun sa bagong survey, ang sabi nga, based dun sa ginagawang kampanya against illegal drugs, napapansin nila, mas safe sila ngayon po kumpara doon sa mga nagdaang pong mga panahon. Alam mo, Lex, tama ka. Kasi kahit na sa Hong Kong, yung mga Filipino communities, kahit sa iba yung dagat, ang mga Filipino communities, ganun ang sabi. nila. Kahit na yung nagda-drive sa Hong Kong, Yes. yung nandun ako kasi ng last month, ano? Yeah. Sabi niya, your president is very good. Sabi ng ganun ng taxi driver, he really is against drug. So yun, mga humahanga, hindi ba Pinoy? Kaya ito, mga mismong mga kababayan natin. Tulad ni Jade Ginto, sabi niya sa aking sariling pananaw, walang EJK, mga kalaban lang ni President Duterte ang naniniwala na may EJK. Dahil yan lang ang nakikita nila. Manhid at bulag sila sa malawakang pagbabago ng bansa. At ito namang mga media, puro reklamo ng LP ang ipinapakita sa TV news nila. Yung achievements na kasalukuyang administrasyon ay hindi ho nila ipinabalita. Sa PTV ho kayo. Yan. Si Leif Gomez. Yan ang plano nila sirain ang imahe ng Pangulo para makakuha ng simpatsya ng mga tao. Desperate moves. Ang mga dilaw, basta-basta na lang, putak ng putak. Wala namang matibay na basehan ng mga legasyon nila. Pasalamat tayo sa social media at alam natin ang mga tunay nangyayari sa ating bansa. Hindi katulad ng ibang mga bayarang bias media. Marami dyan, umaaray. Dapat sa mga bias media, ay sus Maria, bumbusi na tayo. Na yan, hambalusin ang mga putok sa buhong mga yan. Eto ho'y walang
sala rin ang ating pagbabasa ng kanilang mga reaksyon. Sentimento ho yan, damdamin ho na mga nagpapadala ng kanilang mensahe sa Sigurado social media. kanina pa sila nakamonitor doon po sa speech ni Pangulo kanina. Ayan. May binanatan si Pangulo Ay, kanina. sabi mo kanina, napanood ko eh. Oo nga. Malinaw yung sinabi ng Pangulo Kaya Lex. medyo fresh na fresh pa sa kanilang mga Exactly. isipan. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dito tayo sa ating pong crime desk. Yossi, naging ugat po para bawian ng buhay ang 45 anyos na lalaki dyan sa Tondo, Maynila. Bumili lamang kasi ho siya ng sigarilyo sa isang tindahan, pero sa halip na pagbentahan, abay, saksak po ang inunday po sa kanya. Bakit humantong sa madugong ending ang pangyari? Alamin po natin dito sa balitang ito. Balisa, malayon tingin at hapo mula sa pag-aalala. Yan ang mga mata ng 70 anyos na si Nanay Gloria. Namumugto at tila wala nang mailuha ang mga mata ni Gloria nang inabutan namin siya sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Tanga ng litrato ng kanyang 45 anyos na tanging anak na si Roberto. Hindi na napigilan ni Nanay Gloria ang kanyang dalamhati sa pagpanaw nito. Parusahan na pumatay sa'yo. Ni hindi man lamang daw siya nakapagpaalam bago bawian ang buhay ang anak. Pagpunta ko ron inaalisan na ho ng mga naubusan na yata ng dugo. Alas 3:30 na madaling araw at 10 ng Pebrero, sinugod sa ospital ng Tondo ang naghihingalong si Roberto. Lumalabas sir sa investigasyon namin na noong February 10, about 3:30 a.m. In front of a sari-sari store along Balotondo, nagkaroon po ng stabbing incident wherein the victim is identified as Roberto Salamat. Siya po ay nasaksak sa kanyang tagiliran. Lumalabas po rito na multiple stab wound po ang tinamo ng biktima natin. Yung mga witnesses natin, itong biktima natin ay nais lamang bumili ng sigarilyo. Itong ang suspect natin ay nagmamayari ng isang sari-sari store. Nung pagkakataon na yun at pasarado na ang tindahan, hindi na siya napagbilan ng sigarilyo na may-ari. Hanggang sa humantong sa pagtatalo, murahan at sakitan hanggang sa napunta ho to sa saksakan. At habang agaw buhay si Roberto, positibong itinuro niya na pinagtulungan siya na mag-amang Roland at Rafael Sera Jose. Nakapagsalita pa siya. Ngayon, sabi ko sa pamangkin ko, kilala mo ba? Kilala mo? Sabi niya, oo, Kuya Mario, kilala ko. Yung matanda ron. Pero hindi na naisalba ang buhay ni Roberto. Hindi ko kasi. Hindi salba yun. Pamangkin ko, mabait yun eh. Napakasakit to. Talaga napakasakit nangyari na yun. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Kaya pag natutulog ako, parang ko nakikinikinita na pinaksak yung anak ko. Bukod sa pagpano ng anak, ang lubos na ikinasasama ng loob ni Gloria ay ang tahasang pagtanggi at pagsisinungaling hinggil sa krimen ng isa sa mga sospek na si Rafael. Ang kinasasakit ko, nagsinungaling yung matanda na yun. Hindi raw siya ang pumatay. Pero iba ang sinasabi na ebidensyang nakuha ni Nanay Gloria. Dito makikita na nakaupo si Roberto sa tindahan ng sospek na si Rafael. Ilang saglit lang, nagtalo ang dalawang kampo at tinabig ni Roland ang kamay ni Roberto.
Pumasok sa bahay si Rafael at naiwang kausap ni Roberto si Roland. Sa tangkang pag-alis ni Roberto, itinulak siya ni Roland. Sabay bumalik sa eksena si Rafael na may dalang kutsilyo. Hindi na nagpaawat ang mga sospek at inundayan ni Rafael ng 3 magkakasunod na saksak si Roberto, na mabilis namang nakapiglas at tumakbo. Sa paglutang ng CCTV footage na ito, nabigyan ng bagong pag-asa si Nanay Gloria. Ito rin ang ginamit ng pulisya para masakote ang nagmamaang-maangang si Rafael na may kinakaharap na ngayong kasong murder. Kaya pangako ni Nanay Gloria, hindi siya titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya. Alam mo, Lex, ako, grabe yun. itong mga, kami, papsintabi na lang ho, kasi ito mga CCTV ng actual. Pero kung meron man ho kaming pinakikita ka pareho sa case dito sa crime desk, ang aming layunin ho rito, mapakitang hubot-hubad na katotohanan kung paano makaiwas dito, Lex. Yeah. Kanina nag-uusap tayo, sinabi mo, pag may anak na lalaki, yun sa mga kuminsan sa gabi. Ako ho, isang ama, pero kuminsan may anak ko ako, lalaki rin. Nag-aalala ho ako Kaya hindi rin safe ko minsan kung 10 oras na ng gabi, alanganing lugar. Anong take mo ron? Kapag hindi ko kasi natin masabi kapag nakursunadahan, tulad po yung nangyari kanina. Tama. Kapag medyo may konting alitan, dyan po nagsisimula. Maaring nakainom po yung suspect at yung pinagtulungan po nila yung biktima doon. Kaya siguro may isa pang doon, no? May isa pang at large. Sana po madakip na po yun. Pero yung dalawa nakuha na. Hindi, dalawa yung mag-ama yun Okay. Mag-ama yung ditong sangkot dito sa krimen na ito. Ay, naku, Mario Joseph. Okay, dito naman tayo, Lex, Ito naman ho, mga story ho, may mga karamdaman ho, Again, wag ho kayo manawa sa mga karamdaman na sinasabi ho namin sa inyo. Kasi ito ho yung talagang karamdaman na kung saan ay talamak ho talaga pag pinag-uusapan ng diabetes. Kaya lang, ito ho hindi gamot, Again, pag yung mga blood sugar niyo tumataas, abay, natural, pati ho yung blood pressure ninyo dyan. Kaya lang dito ho, para sa amin, hindi na ho kami dapat patumpik-tumpik pa. Panoorin nyo na lang ho. At tingnan na lang ho. At, pakinggan na lang istorya. Late 2013. Nalaman kong diabetic ako. Pa-check up ako. Dara na sa 8.5 Sabi medyo mataas na yun kasi 8.5 na Binigyan ako ng gamot for diabetic maintenance. Kasi di ba madalas natin marinig pag diabetic ka, maputulan ka ng paa, ganyan. Siyempre natatakot ka rin. Nung inom ko ng King Herbal, yun ang maganda. Diretso ko yung isang taon. Diretso ko lang isang taon, ganyan. Maganda kasi nakakatulog ako. Hindi na ako yung gising ng gising. Nung nagpa-check ako, from 8.5, naging 6 point something. Hanggang sa na normal, doon nga ako nagulat. Instead na isang laboratory lang pinuntahan ko, talaga nagpa-check agad ulit ako sa another laboratory. Yung cholesterol ko, for the first time, nag-normal. Nakakatulong siya, mas nagiging parang energetic ka. Simula nung nag-take ako ng Kings, naging masaya na ako kasi maganda yung development. At least ngayon may peace of mind ka na.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay mga ka-KP, nagbabalik po ang Kilos Pronto ninyo. Kasama po natin ngayon si Alan Inot. Siya po ay 41 anyos at 5 taon na po siyang truck driver. Inirereklamo po niya ang kanya pong kumpanyang pinapasukan. Ito po yung Topway Hauling Services Corporation na matatagpuan po yan sa National Road, Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Ayon po sa kanya, sa loob daw ho ng 5 taon po niyang pagmamaneho at pagtatrabaho sa Topway, kahit minsan, hindi raw ho niya nararanasan na makakuha ng buo ang kanya pong sweldo. Naku po, bukod dito sobra-sobra rin daw oras sa kanya pong pagtatrabaho. Wala na ngang overtime pay. Abay, wala rin daw home benefits yung binibigay sa kanya. Kaya diretso na ho tayong tanungin si Alan. Alan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Ramdam ko ang iyong problema, lalo't tayo rin mga manggagawa rin po tayo. Opo. Pero sa 5 taon, bakit, ano ba kayo? Quincenas ba o 30? 30 ang swelduhan nyo dyan? Lingguhan po. Lingguhan. Bakit ganun ang usapan ninyo ng inyong Yun mga po employer? ang ano ng coordinator namin sa kumpanya. Okay. So magkano ang sweldo mo kapag ikaw ay bumibiyahe gamit ang truck? Gamit ang truck namin, 500 po per biyahe. Per trip? Per trip po. Okay. Usually sa isang araw, ilang trip ang Sa ginagawa ninyo? isang araw po, kasi 24 oras po kami doon sa loob ng SM, Asinan. Okay. Minsan nakakadalawa po kami, minsan isa po. Kasi sa dami namin truck eh. So, sa suma total po niyan, sa isang linggo, magkano supposedly ang inyong pong sweldo? Di po parehas kasi ang sweldo Iba-iba. namin, iba-iba po. Minsan makawalo kami, 7 biyahe. Yun po ang kinikita namin sa isang buong linggo po. Okay. Bakit nyo nasabi na kapag sinesweldohan nyo kayo, hindi kumpleto ang sweldo? Alam naman ho ninyo kung magkano yung dapat kikitain ninyo sa Opo. kada linggo. Ang kasi po ang sa amin po yung pagsahod namin, alam namin po yung biyahe namin kung ilan ang biyahe. Oo, pati may siguro may time in kayo doon. Oo. May ano kami, ang ano ko lang sa kanila, yung papel binibigay sa amin po, puro bura-bura. Sabi ko, dapat ang ibigay sa amin yung ano, nakapislip yan, nakalagay sa ano. Puro burado eh. Tapos pagdating, aayusin. Pag nagreklamo kami, sabi, saka na lang yun, aayusin natin next week. Isama na natin sa sahod niyo ulit. Ganun pa rin po eh, kulang pa rin eh. So, ibig sabihin, sa 5 taon pong pagtatrabaho dyan sa Topway, ganun lagi, kulang ang sweldo nyo, Kulang tapos sasabihin na aayusin yan sa susunod na linggo. Opo. Pero kulang pa rin. Kulang pa rin po eh. So, halos sa suma total ho ninyo, mga magkano hong kulang na pwede ho ninyong sisingilin dito sa Topway? Minsan 1,000, 500, minsan 1,500. Kaya lang malaki na po eh. Oo. Malaki. Sabihin sa amin nga, sa susunod na lang isama namin. Tapos sabihin na naman sa coordinator namin, hindi, advance lang yun, in advance na lang yun para sa susunod makukuha mo rin. Okay. Eh, Bago natin kausapin ang... nandiyan na ba yung Topway? Wala pa yung Topway. Gusto sana ho natin makuha yung side rin po, ang panig ng Topway. Tanong ko sa inyo, Alan, ikaw ba ay regular employee ho dyan o contractual ba kayo? O... Regular na po kasi 5 taon na po ako nagtatrabaho sa kanila po. Pero may pinirmahan ka bang dyan? Wala po, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy lang. Tapos may ID ka, kompleto naman, no? May ID po. Oo. Okay, siguro, kausapin ho natin ang mula ho sa Department of Labor and Employment, dito po sa NCR, si Ma'am Maria Teresita Cocueco, siya po Director 4 ng Bureau of Working Condition ng DOLE. Ma'am Maria, magandang gabi ho sa inyo po. Si Alex Santos po to. Oo, magandang gabi Alex at kay Opo. Mang... Alan po. si Alan. Alan Inot. Oho, siya po ay truck driver, ma'am. Nailahad na ho niya po, ang problema ho dito ay yung kanya pong pasweldo ho nitong Topway Corporation, yung kumpanya ho. May violation po ba yung kumpanya? Kapag ganun lagi ho, mukhang 5 taon na hong laging ginagawa ho. Pag ang hindi ho sila quincenas, ma'am, sila daw ho ay lingguhan pong swelduhan. Hindi, kasi ang sinabi niya, narinig ko rin kanina, per Opo. trip. So parang may agreement sila na per trip. Yes, ma'am. Oo, as long as it's kasi syempre may minimum wage tayo, tapos yung kanilang agreement na per trip basis na 500. Dapat talaga, yun yung susundan yung per trip. Pero, Yes. syempre, yan na yung pinaka-basic. Mhm. Kasi may the other social benefits, yung SSS,
Pag-ibig, PhilHealth, Oho. dapat, responsibilidad din ng kumpanya nilang maghulog-hulog din para sa empleyado. Pero yung kanilang agreement na per trip, yan nga, kaya alam din ni Alan na alam niya kung magkano ang Yes. kasi depende kung ilang trips ang mangyari sa isang araw na yon. Ngayon, na alam din niya kasi yung pagkukulang, kaya sabi nga niya na, sabi, sige sa susunod, pero sa susunod, kukulang pa rin, patong-patong nga ho talaga yung kukulang na yon. So, talagang kailangan, siguro naman, nag-demand na nga po din sila, pero wala pang ginagawa. Tingnan, pwede rin mo kasi natin i-assess yung mga, kasi pwede na rin yung underpayment kasi hindi na nga sumusunod sa per trip na agreement. Okay, ganito siguro Ma'am Maria, pwede ba ho namin siyang idulugo sa inyo itong si Ginong Alan? Alan, kung pwede siyang, pwede kang pumunta sa opisina namin sa Bureau of Working Conditions. Third floor po ito sa Dole Intramuros. Pati siguro Ma'am Maria, patawag na rin po natin itong Tapoy para magkaharap-harapan po sila doon. Hindi. Si Alan muna ho. Si Alan muna. Okay. Pagkukuha namin lahat. Tapos, kung pagkakaharap na ho kasi, ang regional office, pero from our end, gusto lang ho namin makuha lahat ng mga sinasabi ni Alan para makompleto namin. Tapos yung pag-assess nito, ibibigay na rin namin sa regional office para ma-actionan din agad. Sige po, ma'am. So, pumunta ho muna siya sa amin para makita ho naman talaga ang yung kabuuan. Kasi ngayon pa lang na kinukwento ni Alan, may problema na ho talaga nangyayari. Kasi hindi nga binibigay yung... And I'm sure, Ma'am Maria, ito pong paglutang ho ni Alan dito sa Kilos Pronto, I'm sure, parang ho itong... siya po'y panimula dahil marami pala daw rin po siya kasama na ganun rin pong problema, ma'am. Oo, sige. Para ma-assess na rin yung kumpanya yon kasi kasama rin ho ito sa yung tinatawag na yung assessment ng company on the labor standards. Nandun yung wages, yung hours of work. So, titignan ho lahat yan. Pero, i-refer ho natin sa regional office. Pero, ina-actionan din sa agad yan. Kunin lang ho namin kay Alan Yung detalye. Okay. Ma'am Maria, thank you so much po for your time dito po sa Kilos Pronto. Salamat po, ma'am. Okay, Alan, ganito na lang gawin natin. Sasamahan ka ng Kilos Pronto para maibigay mo, mailahad mo sa Dole yung mga detalye para time yun, silang gagawa ng aksyon. Tatawagin nila yung Tapoy. Okay? Sa ano man pong lugar po yun sa... kami nang bahala. Basta sumabay ka lang sa team namin. Okay? Thank you, Alan. Kailan po yun? Bukas, Bukas. Upo ka lang. relax. May tatanong ka pa. Para may naalaala ko nung dati. baka, sige na, hirit mo pa. Wala na. Meron pa. Hindi pa niya alam kasi kung saan yung NCR office. Kami nang bahala. Sasama ka lang. Okay? Basta dalhin mo lang yung mga papeles mo. Okay? Thank you, Alan. Sigurado ka, wala ka nang tatanong. Kung magdala ka ng tubig, baka mauhaw ka. Ha? Okay, dito tayo. Problema namin lagi. Siyempre. Sweldo yan eh. Okay. Sige, ganito. Nasubukan niyo na ho ba mga KP na mahirap huminga? Na baka baka may hika lang ho siguro kayo. Laging nakahanda hong nebulizer dahil nga sa hika nitong case study to si Armando Velasco. Ito ho yung mga taong kumbaga lumapit ho sa atin at nakikita ho natin kanong karamdaman at mataas yung kanyang blood sugar. Alam niyo ho ba, bumaba, hindi na sinusumpong ng hika. Bakit? Panoorin ho. Sabi nga doktor, nagkaroon ako ng asthma. Hirap akong huminga, gano'n. Kaya lagi naka-ready lang yung aking nebulizer. Tapos yung high blood naman, minsan tumataas yung BP ko. Umabot ako ng 160 over 110. Kasi nung nag-medical mission kami, doon ko naman nakita ng check-up, 240 ng reading. Sabi nung nurse, mataas daw. Pinakita sa amin sa TV yung itong produkto na to, King's Herbal. Talagang maigi. Aking BP bumaba. Yung aking sugar bumaba rin. Wala na akong hindi na ako yung bang sinusumpong na bigla na lang sumisikip ang hininga.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay mga ka-KP, itong huling sala ho natin ngayon sa Malacanang nanatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sa katunayan, handa pa rin magbigay ng military support ang US sa bansa. Siniguro daw ni US Ambassador Sung Kim kay President Digong na tuloy-tuloy ang pagtulong ng Estados Unidos para palakasin ang ekonomiya, kapayapaan at seguridad ng Pilipinas. Siyempre, mananatili pa rin yung sinasabi na our relationship is ironclad. Yun. Yung sabi ni Obama, pero ngayon, bago na tayo. Trump na tayo ngayon eh. Ito sabi ho ni D. Creel, good news, no to war. Si Sione Alcantara, good news of course with Trump administration. Ayun, sabi ni NG Amayim, good news, wag lang lalagyan ng kung ano-anong palabok. Ayan ang magiging problema. Oo, basta nagkakaintindihan po dalawang pangulo natin, ayos lang po yan. Okay. Tutukan ho, patuloy na tutukan ho ang Kilos Pronto. At kung kayo po ay may mga sumbong, kayo po ay may mga reklamo, kayo po ay inaabuso, huwag magatubilihong pumunta dito sa Kilos Pronto. Aayusin po natin yan. Sa abot po namin po makakaya. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!